guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, usually po sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At yung iba po, nami-misunderstood po nila ang meaning ng self-love. Actually, nasa Biblia po yan. Sinusuportahan po yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata yan. At sinasabi doon, we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan, unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Lalo na yung mga taong mayroong third eye na mayroon talagang self-desire. Hindi po maganda yan. Okay? At ang gusto ko pong ipaalam, kung halimbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong i-fast forward itong video ito. Or pwede ka na rin umalis kung ayaw mo, wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, may calling man, ano pa ba? Hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, pero yung iba, may mga nagko-comment na spiritually awakened na raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo lang po nakakaalam, pero ang paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. May stages din po yan, makakaranas kayo, or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito kung saan, kung ano ba, at magiging insecure kayo, mangingibabaw yun. At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong minimithi na akala mo, ay, spiritually awakened na ako, kailangan ganito ka. Hindi po ganun. Ang Panginoon na ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Kaya sa inyo po, sa nakakaranas po ng spiritual awakening, kailangan yung pagdaanan po yan. At marami talagang pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga dati mong paniniwala. Yung dati mong layunin, dati mong pag-iisip, dati mong relasyon or career. Hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran. At yung iba, hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganun. Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating ng spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark night of the soul. Hindi sila paakyat baba yung kanilang estado, So, meron yan, ganyan ang
talagang mararanasan mo, mahihirapan ka, pero you have to follow the flow, para mapadali ang buhay mo. Kasi orchestrated na tayo. Meron ng nakahandang role sa'yo pagka once na naging spiritually awakened ka na. Okay? So, doon po sa sinasabi ko magagawa nyo rin po kung ano yung nagagawa ko, lalo na kung yung iba sa inyo naghahangat kayo ng spiritual eye, pero ang third eye kasi sumpayan, kailangan malinis nyo yan, mabasbasan nyo, mabasbasan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi born again, rebirth, walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang. Okay, yung mga taong yan hindi niya kasali yan, erase niya na sila. Ginagawa lang yan, ginajudge lang kayo niyan. Kaya pag ginudge kayo, meaning evil spirit ang nagwo-work sa kanila. At kumbaga titirahin kayo para mawala yung stability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo na spiritual practices, ipagpatuloy nyo yan, okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. And ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto nyo mag-rosary po kayo. Kung gusto nyo mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman pong gawin. Nasa sa inyo kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Yung estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the divine. Yan po ang meaning niyan. Okay? So, kung meron kayong, ang tawag dito, lalo na yung iba, talagang insecure, huwag po kayong mag-alala kasi 'di ba sinasabi nga sa Biblia ni Jesucristo, 'di ba, na kung sincere ka i-welcome ka ni Lord, at sinasabi ni Lord na in my Father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ikaw ang pumili, gusto ka rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Meron siya ibibigay sa yung pangalan. Kaya huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi meron na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya follow the flow ka na lang, and then alisin mo yung self-desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo. Huwag yung mga nagpapababa sa iyo ng iyong vibration frequency. Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. At palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagjo-joke lang, tapos pinagtatawanan nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Aries, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Tabi ko lang muna itong aking mga baraha dito. Ayan. At aalamin natin yung mensahe ng iyong person. At yung person mo yan, ikaw nang bahalang mag-adjust, kung ano ba ang inyong estado. Mag-asawa ba kayo? Mag-boyfriend, girlfriend lang ba kayo? Or live-in partner? At yung edad? Pero aalamin lang natin yung kanyang mensahe. Ano ba ang mensahe niya sa'yo? At hindi po ito reading para sa isang Aries. Okay? And then after nito, ng reading natin, meron po ako napili. Pero mamaya, checkin ko ulit at kukuhanan ko po ng screenshot. Para sa soul contract. At sige, mamaya na lang. Unahin natin ang ating reading. Mensahe ng iyong person,
Open. Oh, vulnerability and open your heart. Tapos, shift your energy. Shift. Oh, playfulness. To recapture romance. Allow your inner youthful spirit of fun to shine. And wedding. This situation involves marriage. Excuse lang to. Okay. Una, para sa person mo, no? Malamang nung una kayo nagkakilala, nakaramdam siya ng kakaiba sa'yo. Baka yung iba, Aris, itong person na to, inisip ng person mo na, etong si Aris, siya yung tipo ng Aris na marriage material. Meron siyang ganong klaseng kakaibang naramdaman sa'yo. At yung pagiging generosity mo siguro dito, Aris, na-appreciate niya yun. Malamang na ikaw yung tipo ng Aris na ikaw yung kanyang provider, protector, at ikaw siguro ang nag-aalaga sa kanya dito. Yung kahinaan niya, kumbaga, inaako mo siguro, ikaw ang nag-aano sa kanya, nagpoprotekta kasi nga mahina siya, di ba? So ikaw ang Aris na protector niya, ikaw yung provider niya. Dito nakikita ko sa kahit din dito sa playfulness na baraha. Ngayon, ikaw siguro ang nag-alaga dito. Inalagaan mo siguro to. Nag-alaga ka sa kanya, tapos ikaw ang naghikayat sa kanya na magbagong buhay siguro. Kasi baka itong person mong to, meron siyang, sari-sari siguro ang kahinaan nito, Baka meron siyang mahina sa tukso, Meron siyang addiction, madaling maano ng mga barkada, Madaling matukso, madaling mayaya ng mga barkada. Kaya, na-appreciate niya yung pagiging protector mo sa kanya. Minsan siguro nagkakaroon kayo ng pagtatalo, hindi kayo nagkakaintindihan, pero para sa kanya, dahil sa'yo, Aris, nagbago ang aking pananaw. Ikaw ay parang pinaramdam mo sa kanya ang pagiging responsible at yung tunay na maaasahan sa lahat ng bagay. Yan ang mensahe niya. At saka, sa pamamagitan ng karunungan na ipinagkaloob mo sa kanya, meron kang binigay siguro sa kanyang, kung ano man yun, mga tulong, binigay mo sa kanya, na-appreciate niya yun. Pero yung iba sa inyo, malamang na no contact na after ng mga ganyan. Meron siguro kayong kaganapan na ngayon, wala na kayong contact. Pero, naghiwalay na kayo, Pero ang totoong nararamdaman niya, maring hindi niya na voice out sa'yo, Aris, pero nagpapasalamat siya doon. Na-appreciate niya yung mga ginawa mong tulong sa kanya. Kahit na sa kabilang nauwi kayo sa hiwalayan, no contact na kayo, or kahit na sabihin mong ginost ka nito, or ikaw mismo iniwan mo na to dahil sa siguro napuno ka na rin, Pero naandun yung pasasalamat niya. Maring yung iba sa inyong Aris, kayo ng person mo, meron talagang perang involved dito sa inyo, Perang involved. Yun ang siguro ang pinaka naging issue nyo dito. Kaya naman ang mensahe sa'yo ng person mo, oo, Aris, you are very, very generous na provider. Yan ang mensahe niya. Pero yung iba, sinasabi ng person mo na hindi siya serious sa inyong relationship, na kung nag-expect ka ng ganito, hindi pa siya umaabot. Pero handa naman siya. Kaya nga lang, hindi pa siya, maring yung time na ginusto mo na mauwi kayo sa ganitong klaseng sitwasyon, yun naman ang time na hindi pa siya ready. Kaya tinatanggi niya. Kasi meron pa siyang kailangang mata mo para sa kanyang sarili. Malamang na gusto niya ng emotionally and financially secure siya,
Baka yung iba sa inyo, natapos na talaga ang samahan nyo nang wala na talagang nangyayari. Kasi maramang nakaramdam siya ng insecurity, ano? Ikaw siguro yung ang Aries na mabait, ano? Na, kumbaga, hindi naman empath, ano? Pero, yung mapagbigay. Kasi mahal mo eh. Alam mo yun? Malamang na ikaw yung ganong klaseng Aries. Pero yung iba sa inyo, ano? Kahit kayo pa rin ang person mo, no? Malamang na hindi niya mailabas sa bibig niya yung tunay niyang nararamdaman. Yung mga kaganapan niya sa pang-araw-araw, meron siya nararamdaman, gusto niya sabihin, pero hindi niya nasasabi. Ano? Hindi niya mailabas sa kanya, ano. Kung tutuusin, very thankful talaga siya, ano. Kahit na minsan may time na mainit ang ulo niyo, nagbabanggaan kayo, nag-aaway kayo, nagtatalo kayo, magkasalungat ang kanya-kanya niyong opinion, ano. Aminado rin naman siya na yung meron siyang maling ginagawa, ano. Yung pagkakamali niya, pero gusto niya na ma-realize mo na minsan masakit ka rin magsalita. Kaya nanghihina siya sa iyo eh. Yung kasi ang salita natin, ang words natin, ang dila natin, meron talaga tayong power. Kahit na sabihin mo, wala naman akong third eye, hindi naman ako spiritually awakened. Lahat tayo meron. Kaya kapag ikaw yung Aries na maano talaga yung bibig mo, hindi mo namamalayan yung pinagsasabihan mo, nalulupaypay na. Hindi mo, wala nga physical na, kumbaga domestic violence, wala nga, pero yung words mo naman, kasi meron yan eh, yung inaan mo sa verbal, doon siya na tinatamaan itong person mo. Kaya yun ang gusto niya iparamdam sa iyo na Aries, sobra-sobra naman yung na parang mabait ka, oo, na-appreciate ko yung mga ganitong ginagawa mo sa akin, pero pag nagalit ka, wala na, para siyang kandilang natutunaw. Pagka magkaiba kayo ng opinion, yung mga masasakit mong salita. Pero minsan, nakakalimutan niya na yun. Kaya, siguro, iba sa inyo, continue pa rin yung lalo na kung mag-asawa kayo, pero naandun yung sama ng loob niya, yung galit niya. Kuha pa tayo ng baraha. Hindi naman kasi ito reading para sa isang Aries, Take what resonate, ha. Kung sa tingin mo naka-resonate ka, Aries, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Kung may sarili kang validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate, O nga pala, Aries, last time may nag-comment about sa past life regression. Sa Pilipinas, hindi pa po ako gumagawa. Pero next year, pagka nagkaroon ako ng schedule po, i-announce ko at pipili po ako sa inyo. Free. Gagawin ko pong free yun para malaman nyo kung ano ba talaga ang inyong past life. Kasi maraming tao hindi nakakaalam talaga. Hindi ikaw si Aries. Okay, kung ang pangalan mo Aries, hindi ikaw si Aries dahil meron ka pang past life. Pero abangan nyo na lang yan, ha, Aries, ha? Pag nasabi ko sa ibang zodiac sign, pag naalala ko. Pag hindi ko naalala, na lang, kwento nyo na lang sa mga nyo, sa mga ka-group chat nyo. Yung iba sa inyo. Okay? Rider. Baliktad. Solitary. Future. Tingnan mo naman, pareho silang may bouquet. See? Malaman yung iba sa inyo, magkasama kayo sa negosyo. Kaya talagang, parang, naandito na, buhos na yung, playfulness. Pareho. See? Andito siya, ayan, And then, solitary, shift your energy. And then, Rider, open your heart. And then, man. Oh my God. Okay, naget ko na validation ito.
So sabi ko baka dito ko na lang ganyan na lang ang barahan natin ang tatapat ko. Yung ibang aris malamang na magkasama kayo sa negosyo siguro, Tapos meron talagang pera, baka nag-invest kayo, merong perang involved. Malamang hati siguro kayo, pero hindi naman kayo talagang, ang tawag dito, yung parang pera, hindi. Kasi meron tayong play So parang, kayo dito ang tawag dito, playful. Wala na ibang words ako makita, basta playful. Kahit siguro, tawag dito, parang magkarelasyon kayo, mag-boyfriend, girlfriend, o mag-asawa, pero hati kayo sa pera. Yung ganun. Or meron pa kayo siguro ibang hinahatian din, yung iba sa inyo, baka yung iba sa inyo, meron kayong dating mga partners na kailangang doon magsuporta, Pero, sinasabi dito ng baraha na since na naging kayo, mukhang gumanda ang daloy ng inyong buhay. Yung iba sa inyo, baka talaga nagpakasal kayo, or umaasa kayo na makakasal kayo, or siguro eto yung pinaka-goals nyo na maging talagang kayo, in the end, hindi ko alam, baka siguro ngayon pala nag-aano pa lang kayo, nagbabalak pa lang, At masasabi ko talaga, successful talaga ang nangyayari sa inyo. Kung meron kayong trabaho, negosyo, project, at makikita mo naman sa baraha na happy habang naglalaro sila dito. So kung ano man yung kalagayan ng meron kayo, tingin ko naman happy. Baka yung iba sa inyo, magaan talaga ang pasok ng pera. Kasi hindi kayo masyado yung pera. Wala akong naanohan. Baka yung iba, siguro. Pero eto nakakita ko, playful kayo Parang inspired kayo kung ano yung ginagawa nyo. Para lang kayo naglalaro. Ganun. At yung ganyang klaseng energy nyo, diyan dumadalo yung pera, Aris. Ikaw at ang person mo. Ngayon, pareho kayong satisfied, masaya. At ang mensahe sa inyo ng baraha, ito ang time. Ito ang time ng inyong magandang kapalaran. Maging sabihin mo, hindi, hiwalay na kami, pero magka-business partner kami. Kahit magkahiwalay kayo, hindi na kayo mag-asawa or boyfriend, girlfriend, naandun pa rin yung enerhiya nyo. Malamang meron kayong soul contract nito. Kaya yan ang nakakita ko. Natutuwa rin ang person mo dahil sa nag-effort ka or kayong dalawa, nag-effort kayo, tingnan mo naman yung soccer niya, di ba? Nagka-catch ball kayo, nagpapasahan kayo. So meaning, binabalance nyo. Hindi nyo lang pinapaako sa isa yung kung anumang obligasyon ang meron. Kumbaga kayo binabalance nyo nagpapasahan kayo. Nilalaro nyo ng maayos, Parang sa soccer, di ba? Hanggat hindi naman nalalaglag kasi yung bola So, sinisipa-sipa nyo. So, maganda ang enerhiya nyo dito. Nag-e-effort kayo. Kaya, malamang natamo nyo yung sitwasyon nyo ngayon. Maging love life man or financial, yung sa career nyo, At, yung iba sa inyo, malamang itong person mo, humihingi rin siya ng sorry. Sorry sa'yo kung hindi siya nakapagbigay ng sapat na oras, or sapat na attention, kasi nga busy siya. Bawa, ikaw ito, Aries, tapos itong person mo, busy. Maraming validation sa barahang ito. Ikaw, ganito. Ang dami, lahat, hindi ko na mabubuhat, lahat. Okay? So, yun ang mensahe ng baraha, Humihingi na lang yung person mo ng depensa kasi hindi kanya mabigyan ng sapat na oras, sapat na atensyon, At saka, Aries, itong person mo, mukhang meron siyang binitawan na pangako siguro sa iyo, hindi lahat, iba sa inyo. Kaya, yung pangako na yon malamang na hindi niya pa agad-agad matutupad. Or, yung iba sa inyo, siguro paunti-unti niyang ibibigay. Baka, nangako siyang pakakasalan ka, pero wala pa siyang pera, wala pa siya sapat na pera, kaya mag-iipon siya, or, depende kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, kayo nang bahala mag-adjust. Bawa, nag-abroad, So, yung lahat ng sweldo niya, ipapadala niya sa'yo. Yung ganun. Kayo nang bahala mag-adjust. Pero, yan ang mensahe ng baraha, At saka, nakakita ko, natuto pa rin niya
ang lahat ng binitawan niyang salita sa'yo. Ano? Kung nag-promise siya ng material na bagay, kung ano man, o kung hindi man material, kasi ang tangi niyang gusto, Aries, magtiwala ka sa kanya. Magtiwala ka, bigyan mo siya ng kaunting pagkakataon. Baka yung iba sa inyo, nagkaaway kayo, kaya nagsusorry ito. Nagsusorry siya. Sana, Aries, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pag binigyan mo siya ng pagkakataon, then this time, or next time around, talagang full force, full effort ang gagawin niya. Yung iba sa inyo. Pero kung ikaw ang single na, Aries, kung makikilala mo itong taong to, or baka yung iba sa inyo nakilala mo na, maaaring mabagal ang paggawa niya ng yung promise. Meron ka sigurong inaasahan na kung ano man yung inaasahan mo sa person na to, malamang na mabagal. Mabagal siyang gumawa ng promise sa'yo. Dahil yun naman kasi, ganun yun, Aries. Siniseryoso niya ang bawat. Kasi siguro, eto nga talaga ang gusto niyang kalalabasan nyo. So, meaning, seryoso talaga siya. Maaring wedding, or talagang engagement talaga ang gusto niya mangyari. Kasi hindi siya makikipaglaro lang sa'yo. Kaya, mabagal yung kanyang proseso. Malaman, nagpaplano pa to. Kasi talagang tunay na pag-ibig ang nararamdaman niya sa'yo, Aries. At kailangan niya maunawaan muna ang sarili niya. Unawaan niya ang sarili niya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa'yo. Saka lang siya gagawa ng susunod na hakbang. Additional ulit tayo ng baraha dahil baka meron pang ibang Aries na kung ano yung mensahe sa inyo ng person nyo, Diyan, Animal Kingdom. And then turn on switch. Tapos, Psychic Journal. Clear endeavor. And baliktad. And heighten your vitality. Okay. Kita pa naman sa screen. Ayan. Okay, Aries. Ito ang mensahe sa'yo ng person mo, maaring nagpupursige siya sa pangarap. Meron siya sigurong pangarap para mapanatili nyo or mapanatili niya yung estado nyo sa buhay. At natutuwa ito. Baka ikaw, Aries, bawa, yung iba sa inyong Aries, nagkahiwalay na kayo, So, wala na kayong connection. Pero meron siya nababalitaan sa'yo. So, etong person mo, natutuwa siya na, si Aries naging successful. Baka siguro yung iba sa inyo, magkaklase kayo sa school, or graduate na kayo, or same company kayo, pero nag-level up ka na. Tumaas ang posisyon mo. Pero kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo, ang mensahe sa'yo dito ng baraha, kasi natutuwa siya. Okay? Kasi nagpursige ka na maabot mo yung iyong kung ano man yung minimithi mo sa buhay, yung iyong layunin. O yung iba sa inyo, magkasama pa kayo, ganun din ang mensahe. Natutuwa ang person mo kasi nag-e-effort ka, tumutulong ka, nagtutulungan kayo.
Hindi mo lang pinapaubaya sa kanya yung obligasyon dahil nga dito, di ba? Sinisipa niyo yung bola na pareho kayo, binabalanse niyo. Then dito rin, parang pinanghahawakan mo. So, yun ang mensahe sa'yo ng baraha. Kaya, malamang na yung iba, talaga naging successful kayo, Kaya nagkahiwalay man kayo, kaya hindi, naandun yung success dito sa inyo. Aries? Success ang nakakita ko dito. Napanghawakan nyo. Pero yung iba, siguro dahil nga meron tayong solitary dito na baraha, malamang na yun ang kinalulungkot ng person mo dito. Kasi, kumbaga, wala siya sa tabi mo. Let's say, mag-asawa kayo, yung asawa mo nag-abroad, or long distance kayo, Pero, syempre, ikaw lang mag-isa. Maaaring yung iba sa inyo, may anak kayo. So, wala siyang, maaaring nagpapadala nga siya ng pera sa'yo, pero wala ka talagang katuwang sa loob ng bahay. Kumbaga, parang single mom ka rin, di ba? Kasi nasa malayo, or single dad, or kung ano man, hindi ko alam kung anong, pero yun ang nangyayari. Yun ang mensahe. Kaya parang nagsusorry din siya kasi wala siya sa tabi mo. Baka iba sa inyo, yung asawa mo or yung karelasyon mo, wala na sa mundong ito. Nasa kabilang buhay na, but still na andun pa rin ang mensahe ng baraha na kung tutuusin, gusto niya magtulungan kayo, magkasama kayo sa hirap at ginhawa dahil siguro yan ang pinangako nyo. Ganyan naman pag kinakasal, di ba? So, yan ang mensahe na nakakita ako sa baraha. Kung hindi naman kayo financial na malamang na itong taong to, or ikaw Aries, kahit wala itong person na ito sa buhay mo, tingin ko sa'yo, iniisip mo pa rin siya. Parang, wala na, split na kami, naghiwalay na kami, ganyan, break up na kami. Pero, tingin ko naman, iniisip mo pa rin siya. Kahit na ikaw ang Aries na, let's say, hindi meron na akong bagong karelasyon ngayon. Wala na, burado na siya sa isip ko. Hindi, minsan naiisip mo pa rin siya. Or ikaw ang Aries na abala sa ibang bagay. Focus ka lang sa career mo, Kahit na focus ka lang during na may trabaho ka, pero pag naging mag-isa ka na, tingin ko naman, naiisip mo pa tong person na to. At malamang, kasi itong person mong to, ganun din siya iniisip ka rin niya, Aries. At meron siyang panghihinayang. Meron siyang nararamdaman na panghihinayang, pagsisisi, na meron kasi siyang hindi nagawa, nagkulang siya. Dahil sa malamang na mabagal kasi siya magdeklara ng desisyon, mabagal siyang gumawa ng magplano, ganyan. Ngayon, tingin ko naman, yung iba sa inyo, tingin ko naman, mapanghahawakan nyo, or baka bumalik ito sa iyo, yung iba sa inyo. Malamang pinagdarasal mo rin to. Inaano mo sa na bumalik siya. Kaya, magiging successful ka rin dito, mapanghahawakan mo yon. Baka nangyari na sa inyo yung iba, or ngayon pa lang mangyayari. Kaya, pero alam mo ang gusto kasi mangyari ng person na to, hintayin mo siya. Hintayin mo. Mag-intay ka. Gusto niya hintayin mo siya. At umasa ka, magkaroon ka ng, kumbaga, pananampalataya. Ng lahat ng pangarap mo, pangarap niya magpapamilya, magkakatotoo. Baka itong person mo, Aries, yan ang pinaka-bukang bibig niya. Madasalin kasi siguro ang tao. Dahil ang nice ng person mo, kumbaga sa bandang huli talaga, parang ganito, wedding, yung iba sa inyo, Kung hindi naging maganda ang samahan nyo, gusto niya maging maganda. Umaasa siya na magkakaayos kayo, mayroong second chance, Kaya baka kasi dito pen, di ba, may depende kung nasa ang bansa kayo, Baka mag-asawa kayo, tapos, dahil nga nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, mauwi kayo sa divorce, yun naman, ang wish niya kasi, huwag ka muna basta mag-sign, o baka yung iba sa inyo sa negosyo, dahil masabi ko kanina, magkasama kayo sa negosyo, yung iba sa inyo, huwag ka muna agad-agad pipirma ng mga kontrata, as long as hindi ka nakakapag-konsulta.
Depende kung anong sitwasyon ng meron kayo, Aries, ano. Maraming validation sa baraha. Depende kung anong klaseng, pero ito ang mensahe ng iyong person, maging asawa mo man, karelasyon mo man, ka-live-in partner, or manliligaw pa lang. Ito ang nakikita kong mensahe ng person mo. Okay, Aries? So, hanggang dito na lang ating reading, at move on tayo sa soul contract na napili ko. At maraming salamat. Kung hindi nyo papanoorin yon, it's okay po. Wala pong problema. Nagpapasalamat ako sa inyong like, share, comment. At move on po tayo. Aries, ito yung napili ko. Teka lang ha. Si Miss Erlinda 1111. Miss Erlinda 1111 Mendoza ang pangalan niya. At sunod-sunod yung kanyang mamaya ipapop up ko dito. Sabi niya, sino yan? Wala ako alam kung sino yan. Tapos sabi niya, ako April 14, 1943. Ayan, sinulat ko dito. At si partner, June 22, 1959. Oh my God, 1943, ilang taong ka na? 2024 na tayo, nasa 80 years old ka na. Tapos yung person niya, 1959. Ilang years ang agwat nyo dito? Ewan kung totoo ba to. Pero, okay, June 22 ang 1959 na person mo, Kung pagbabasihan ko to, let's say, tanggalin na lang natin itong year na to. Depende, Pero, hindi, na lang natin. Teka lang, i-compute ko muna. Ma'am Erlinda, so ibig sabihin, 81 years old na po kayo. Tapos yung partner nyo, nasa 65. Okay, sige. Ngayon, April 14, 1943, ito pong si June 22, 1959, siya po ang inyong friends or lover. Pwede po kayo maging friends lang, pwede po kayo maging lover. Meaning, kayo po, compatible po kayo sa kanya. Pero, meron po tayong free will, Kahit nasabihin mong compatible, kung wala namang respeto sa isa't isa, mababaliwala rin po yan. Pero meron kayong soul contract kasi malamang galing pa siya sa past life nyo. So, siya ang magbibigay sa inyo. Tama ba yung sabi ko? Kayo ang magbibigay kasi kayo ang mayroong soul contract sa kanya. So, meaning, kayo po ang magbibigay sa kanya ng soul lesson. Okay? Yun po yun. Kayo ang magbibigay ng soul lesson sa kanya. And then, siya naman po, ang contract niya po sa kanya, ang contract niya sa inyo, kayo po ang kanyang soul supporter. So, soul supporter, actually, pwede rin kung free will nga pwede naman din kayong maging compatible kasi susuportahan ka niya So, for example lang kasi marami naman, kayo naging, sabi niyo, naging person niyo siya, naging magkarelasyon If ever na hindi kayo naging magkarelasyon pero may soul contract po kayo, bibigyan ko lang po kayo na example para maintindihan niyo po ang soul contract po kasi, bawa, sabi ko nga, supporter niyo siya. Let's say, kayo po, Ma'am April 14, naglalakad kayo sa karsada, tapos muntik-muntikan na kayo mahagip ng jeep. Eto, siya ang magliligtas sa inyo. Susuportahan niya kayo. Maaaring tutulong siya. Ganon ang papel niya. Tapos kayo naman, kayo yung lovers or friends. Ganon din. Compatible kayo sa pag-uugali sa kanya. At meron kayong life lesson, soul lesson sa isa't isa. Dahil pareho kayong may soul contract. Sa kanya, supporter lang. Ikaw naman, it's either lover or friend. Okay? Ganon po yan. So, sana naintindihan nyo. Mahirap ba? Okay, so, guys, Aries, hanggang dito na lang po, At, Ma'am Erlinda, yan po sinasabi ko, ang soul contract niyo po kasi isa po yung agreement, bago po kayo ipanak dito sa mundo natin, Agreement yan sa pagitan ng iyong soul family at sa inyo. Okay? At dinadala nyo po yan sa marami pang buhay bago kayo makumpleto. Then, meron din po kasing positive, negative, at saka neutral. Lahat ng tatlong yan magtuturo talaga sa inyo or sa atin ng soul lesson. Pero, ini-express niyan ang mga sarili nyong or mong buhay sa iba't ibang paraan. Okay? So, Aries, kung meron kayong gustong malaman about sa soul contract nyo, mag-leave lang kayo ng inyong birth date at kung sino man yung gusto nyong alamin ang soul contract nyo. Pwedeng friend, pwedeng co-worker, relative, pamilya nyo,
kahit na hindi person nyo. Basta ilagay nyo lang, mag-leave lang kayo ng comment. Okay? So, Aries, hanggang dito na lang po ang ating reading. Maraming salamat po sa oras na ilaan nyo. Namaste po. Bye-bye!